na gumawa ng declaration at magkaroon ito ng katuparan sa mga buhay natin. Ready? I declare I am special and extraordinary. Wala pa po ba? Okay. Okay, ready? I declare I am special and extraordinary. I am not average. I had been custom-made. I am one of a kind. I am God's masterpiece, His most prized possession. I fear not, knowing I am a child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. I declare I am equipped for every good work God has planned for me. I am anointed by the Creator of the universe. I will fulfill my God-given assignment. I am the salt of the earth and the light of the world. I am a walking blessing. These are all my declarations. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah. Sabihan mo ang iyong katabi, you are a walking blessing. Makakaupo na po kayo. Ito po ang unang linggo ng Burr Month. Month of September. Praise the Lord. Napakabilis ng panahon. Parang kailan lang ay nag-celebrate tayo ng Christmas ng 2022. At ngayong 2023, nasa Burr Month na tayo. Parang kailan lang ay tayo ay nagpe-prepare ng celebration ng ating 39th church anniversary. At linggo na naman. Amen. Ang Panginoon ay maraming ginagawa sa mga buhay natin. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito, in connection with the theme for the year, Intimate Walk with God, and our theme in our anniversary celebration, Walk in the Supernatural. Sabihin nga natin, Walk in the Supernatural. Pwede mo bang sabihan ng iyong katabi, you will walk in the supernatural. At ganoon din ang mga kasama natin sa FB Live or sa YouTube, we will all walk in the supernatural. Amen. Sino po dito ang naniniwala na sa mga nalalabing mga buwan ng taong 2023, may mga kakaibang karanasan ang ipaparanas sa atin ng Panginoon, unlike sa mga nakalipas na taon, unlike the previous years, we will experience something extraordinary, something supernatural from God. Can I have your amen? Sa lahat ng nananampalataya, pumalakpak ng malakas, ng palakpak ng may pananampalataya, umaasa na makararanas ng mga himala mula sa ating Diyos. Because our God is the God of the supernatural, the God of signs, miracles, and wonders. Ang pag-uusapan po natin, entitled, Walk in Freedom. God is cleansing the church. Sino po dito nakahandang magpalinis sa Panginoon? Sino dito nakahandang patuloy na magpalinis sa Diyos? Sino dito you are honest enough na aaminin mo sa harapan ng Panginoon na kailangan mo pa ng paglilinis sa Diyos because we do not have holiness in our own. We need the holiness. We need the righteousness of God. Amen. The gospel is about walking in freedom. Being freed from sin and every kind of bondage. Mga kapatid, huwag tayong magkakamali na ang mabuting balita, ang gospel, ay para lamang ang tao ay makarating doon sa tinatawag na future eternity with God in heaven. Hindi lamang para doon ang gospel. Of course, the good news is that
Eternal life is a gift from God. At ang taong mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, ibibigay ang kanyang tiwala sa Diyos, hindi sa relihiyon, subalit kay Jesus Christ na namatay sa cross, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Salvation, eternal life, going to heaven is not by works, but eternal life is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Can I hear your amen? Pero hindi lamang po yan ang kabuuan ng gospel. The gospel is about walking in freedom. Na tayo ay nandito pa sa mundo, na tayong mga anak ng Diyos ay lalakad na may kalayaan. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha bang pinalaya ng Panginoon. Sino dito malayang sumamba kay Lord? Amen. Sino dito nung una kang nakakita ng sumasamba sa Panginoon, parang ang hirap. Hindi tayo nasanay na sumamba. Hindi tayo nasanay na umawit. Hindi tayo nasanay na magtaas ng kamay sa Diyos, palakpakan ang Panginoon. Hindi dahil hindi mo kaya, kasi kaya nga nating palakpakan ng tao eh. Pag ikaw ay napanood mo yung laro ng FIBA, yung mga tao talagang naghihiyawan, nagpapalakpakan para doon sa kanilang mga paboritong mga manlalaro. Pero bakit pagdating sa Panginoon, walang kalayaan na sumamba sa Diyos? But I believe God is cleansing the church. God is molding the church, His people. Amen? Upang tayo ay lalakad ng may kalayaang sambahin si Lord, may kalayaang paglingkuran ang Panginoon. The core message of the Christian faith, the gospel, is that Jesus Christ rescues us from the slavery of sin and offers true freedom in this life and beyond. True freedom. Sabihin nga natin, true freedom. Totoong kalayaan. Ang akala kasi ng tao, magiging malaya siya kung mawawala yung mga kautusan, yung mga parameter na binibigay ng Diyos. Ang totoo niya ng mga salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Diyos, ang mga salita ng Diyos, ito ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, sino dito naniniwala, the Spirit of God, the Holy Spirit, is with us right now. Alam mo, kung alam mo talaga, naniniwala ka, nakasama natin ang Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ibagalaw mo. Amen. Na yung Diyos na pinag-uusapan natin, He is all-knowing God, nasa isip mo pa lang, nasa puso mo, alam niya ang laman ng isip at puso natin. Mag-aayos tayo sa harapan ng Panginoon. We will give the Lord the reverence, the honor due to Him. Amen. At kapag kasama natin ang presensya ng Panginoon, we will experience true freedom. In the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Can I have your amen? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Pag naranasan natin ang pagsama ng Panginoon, ng Kanyang presensya, ng Kanyang Espiritu, pag
tayo ay napuspos ng presensya ng Panginoon, we will experience the freedom that comes from God. Sino dito sa umagang ito o maging sa mga kasama natin via online, ang desire ng puso mo, mapuspos ka ng presensya ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, upang maranasan mo ang tunay na kalayaan. Kalayaan saan? Ano ba ang gumagapos? Ano ba ang nagbibigay ng tanikala, nag-i-imprison sa atin? Walang iba kung hindi ang kasalanan. That is why the devil will keep on tempting us. The devil will keep on attacking us. He came to steal, to kill, and to destroy. At gagamitin niya ang deception, gagamitin ng diablo ang kasinungalingan upang ang tao ay malubog sa kasalanan. At may mga pagkakataon pa, mga kasalanan na mukhang harmless. Gagawin ng diablo na ang mga kasalanan ay mukhang harmless. Pag pinag-usapan natin ang kasalanan, merong sin of commission. Yung ginawa mo. Sinasabi ng Panginoon, huwag mong gagawin, ginawa mo, sin of commission. Merong sin of omission. Ano yung sin of omission? Yung pinagagawa naman ni Lord, hindi mo ginagawa. At may mga pagkakataon, ginagawa ng enemy na mukhang harmless. Ang nais ng Panginoon, ang kanyang mga anak makaranas ng kalayaan mula sa kasalanan. At sino dito sa umagang ito, you are expecting the Lord to set you free. Freedom from sin. Number one, pag pinag-usapan natin ang freedom from sin, freedom from the penalty of sin. Sabihin nga natin, penalty. One more time, sabihin natin, penalty. Alam nyo, ang Panginoon, nais na ang tao ay makalaya sa kabayaran ng kasalanan. And the wages of sin is death. Listen to me. If you are a child of God, kung gumawa ka na ng decision, nanampalataya ka na, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and only Savior, pinalaya ka ng Panginoon from the penalty of sin. Pero kung ikaw nandito ka ngayon o sa mga kasama natin via online, hindi mo pa talaga isinuko ang buhay mo, hindi ka pa talaga nanampalataya at tinanggap si Jesus Christ as Lord and only Savior, ang dapat po nating gawin, isuko natin ang ating mga buhay, manampalataya tayo at kilalanin at tagapin si Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas, and the Lord will set you free from the penalty of sin. Sino dito naniniwala ikaw ay anak ng Diyos, pinalaya ka na ng Panginoon sa kabayaran ng mga kasalanan? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord! Freedom from sin. Number 2, freedom from the power of sin. Mamaya, pag-uusapan pa natin yan. Subalit, ang pinakahuli, number 3, freedom from the presence of sin. Ang number 1, naranasan niya ng isang tao, naranasan niya ng isang Kristiyano, naranasan niya ng anak ng Diyos when he believed and when he received Jesus Christ as Lord and Savior. That very moment, he was set free from the penalty of sin. Ang tawag dyan, justification. Pero wala tayong time na susugan yan. Kung kayo ay magiging bahagi ng ating mga equipping, pinag-uusapan natin yan. Ang number 2, freedom from the power of sin, ito yung tinatawag na sanctification process. Pero ang number 3, mangyayari yan sa future, freedom from the presence of sin. Makalalaya na ang tao sa presensya ng kasalanan, pero hindi dito yan mararanasan sa mundong ito, mararanasan yan sa future eternity. Pero mga kapatid, sa umagang ito, tututok tayo sa number 2, freedom from the power of sin.
And let me tell you this, freedom from the power of sin is ongoing. Yung number 1, nangyari na kung ikaw ay Kristiyano. Yung number 3, mangyayari sa future. Pero ang number 2, ito yung sanctification process. Nais tayong palayain ng Panginoon. Nandito tayo ngayon sa process. At yan ang misyon ng Panginoong Jesucristo, na ang tao ay makalaya sa kasalanan from the penalty of sin, from the power of sin, and from the presence of sin. At ang sabi ng Book of Luke chapter 4, starting verse 14, and Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. By the way, kung babasahin natin ang Luke chapter 4, itong verse 14 ay kadugtong ng ang Panginoong Jesucristo ay makaranas ng temptation, and he defeated the enemy, he experienced the victory against the devil, and he was baptized, and then pagdating ng verse 14, eto na. Yung kanyang public ministry ay magsisimula, at ang sabi dito, then Jesus returned in the power of the Spirit. Sino dito naniniwala kung ang Panginoong Jesucristo, dahil siya ay magsisimula ng kanyang ministry, kailangan niya ang kapangyarihan na nagmumula sa Holy Spirit? Tayong mga anak ng Diyos, we need the dunamis. We need the power of the Holy Spirit. Amen. And news of him went out through all the surrounding region. And he taught in their synagogues, being glorified by all. Siya ay pumasok sa sinagoga. Pagdating ng verse 17, and he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written. Verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me. Kailangan ng Panginoong Jesucristo, upang matupad niya ang misyon na pinagagawa sa kanya ng Diyos Ama, kinakailangan niya ng anointing. Sabihan mo nga ang iyong katabi, and this is your declaration for your neighbor, you are anointed. Nakakatuwa ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito sa Christ the Rock. Natututo tayong mag-declare ng mga positive declarations. Mamaya, pag-uusapan pa natin. Alam nyo ba na ang mga tao ay natatanikala ng dyablo sa pamamagitan ng mga curses from the Spirit? Kaya tayo dapat ito ay ating kinukontra ng mga positive declarations. May mga pagkakataon na gumagamit ang dyablo ng mga tao upang magsalita ng mga negatibong salita against us. But we need to counter all of this by the Word of God, declaration of God's Word. Sabihan mo nga ulit ang iyong katabi, you are anointed. Ang sabi dito ng Book of Isaiah chapter 61, dito sa binuksan ni Jesus Christ, sa Luke chapter 4 verse 18, He has anointed me to preach the gospel to the poor. Pinagagawa ito sa atin din ng Panginoon. Ito yung misyon ni Jesus Christ nung siya ay nandito sa mundo. He has sent me to heal the brokenhearted. Yung may mga problem emotionally ay gagamutin ng Panginoon, aayusin ang kapangyarihan ng Diyos to proclaim liberty to the captives. Ito yung ministry of deliverance and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. Ang Panginoon ay nagpapagaling din ng mga sakit at karamdaman. Our God is the great healer. Sino dito naniniwala, kayang-kaya siyang pagalingin ni Lord sa lahat ng sakit at karamdaman? Can I hear your amen? That's our faith. Amen? And verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord, or to proclaim the year of the Lord's favor.
Ang Panginoong Jesucristo ay naparito upang ang tao ay makaranas ng kalayaan from the penalty of sin, from the power of sin, from the presence of sins. Pero tayong mga anak ng Diyos, nandito tayo ngayon sa sanctification process. Pinapalaya tayo ng Panginoon from the power of sin. At sino ang gumagamit ng kasalanan upang tayo ay mabilanggo? Ang sabi ng 1 John chapter 3, verse 8 and 9. He who sins is of the devil. For the devil has sinned from the beginning. Ang totoo, ang original sin ay hindi nagsimula kay Adan. Ang original sin ay nagmula sa dyablo. Bago pa man nagkasala si Adan, nagkasala na ang dyablo. He rebelled against God. Kaya ang sabi dito, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Ang Panginoong Jesucristo, naparito siya sa mundo, nagkatawang tao siya to set us free from the penalty of sin, from the power of sin, from the presence of sin. Sino ang may dala-dala nitong kasalanan na ito? Walang iba kung hindi ang dyablo. And the Son, the second person of the Godhead, came to destroy the works of the devil. Ano ba ang ginagawa ng dyablo? Binibilanggo ang tao. Naglalagay siya ng iba't ibang mga pain, trap. Anong sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 26? Then they will come to their senses and escape from the devil's trap. Ganyan mag-operate ang enemy. Sino dito, nakakita ka ng trap, inilagay mo pa yung paa mo? O nakakita ka ng patibong, nagpakahulog ka pa? Alam nyo ba yung trap, hindi yan obvious. Kaya natatrap ang tao, kaya nahuhulog sa patibong, kasi hindi obvious. Ganyan mag-operate ang enemy. For they had been held captive. Binibilanggo, for they had been held captive by him to do whatever he wants. Ganyan mag-operate ang enemy. Na may mga pagkakataon, akala nung tao, pag-iisip niya yon, akala niya bisyo lang, akala niya bandage lang, akala niya bad habit lang. Hindi niya alam, ito ay demonic attack. Nabibilanggo na siya sa galaw, sa kapangyarihan ng dyablo. But our God, our Lord Jesus Christ came to destroy the works of the devil. Amen. Amen. Sabihan mo nga yung katabi mo, kapatid, palalayain ka ni Lord. At maging sa mga kasama natin online, ang nais ng Panginoon tayo ay mapalaya. Kaya lamang, kinakailangan meron tayong desire. Mabilis na mabilis lamang po ito. Meron pong 6 entry points of demons. Kung gusto nyong malaman pa yan in detail, dumalo kayo sa darating nating Covenant Retreat. Last Friday and Saturday of September, magkakaroon tayo ng Covenant Retreat. Masususugan natin ito. Pero ano ba itong 6 na ito na entry points? Anong ibig sabihin ng entry points? Para itong pintuan na ang ginawa ng tao, maaaring intentional or unintentional, ay binuksan ang pintuan na ito upang makapasok ang dyablo sa kanyang buhay. Entry point. Sabihin nga natin entry point. At minsan hindi alam ng tao na nagkaroon siya ng entry point. Ano-ano tong mga entry points na ito? Number 1, generational curses. Ang generational curses, ito ay mga kasalanan na hindi mo ginawa ng mga ninuno mo,
at naging entry point ng dyablo, at ang dyablo ay kumilos, hindi lamang sa iyong mga ninuno, pero ito ay nagpasalin-salin sa iba't ibang generation, generational curses. Kung kaya't may mga sakit at karamdaman na very obvious, kinamatayan na ng mga ninuno at nagpasalin-salin hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Ang akala ay genetic lang. Pero may galaw ang dyablo. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, putulin na yan. Number 2, na entry point, trauma and abuse. At ito very strong sa mga bata. Hindi ko sinasabing ang matatanda ay hindi na magkakaroon ng entry point pag naka-experience ng abuse, pero lalong-lalo na ang mga bata na inosente ang pag-iisip, makakaranas ng abuse. Maaring ito ay emotional, maaring ito ay physical, maaring ito ay spiritual. Kaya nga alam nyo, may mga bata ngayon na dinudukot. At may mga nangyayari ngayong kasalukuyan ng mga satanic abuse at nagiging entry point. Yung bata lang na nakita niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang nanay, ang kanyang tatay, nag-aaway. Nagkaroon ng physical na pag-aaway ang kanyang mga magulang, nagke-create yan ng trauma, ng emotional abuse na nagiging entry point. Number 3, social sins. Pag sinabi natin social sins, ito yung unforgiveness, ito yung bitterness, ito yung anger, ito yung sobrang kalungkutan na ginagamit din ng enemy para maging entry point. Kaya alam nyo, napakalaking bagay pag ang tao ay ngumingiti. Kapag ang tao ay hindi ngumingiti, nakakapagduda, baka yan ay meron ng demonic attack. Tingnan mo nga yung katabi mo. Number 4, sexual sins. Ang sex ay galing kay Lord. Amen. Parang hindi kayo kumbinsido. Ang sex ay galing kay Lord. Can I have your amen? Pero ito ay dinisenyo ng Panginoon para sa mag-asawa, sa babae at sa lalaki in the context of marriage. But every time ang babae at lalaki ay nag-i-engage sa sexual activity outside marriage, maaring premarital sex, maaring extramarital sex, o anumang act of sex, ito ay nagiging entry point at ang tao ay nagkakaroon ng tinatawag na soul ties. Naku, marami pa tayong pag-uusapan pagdating dito. Number 5, curses from the spirit worlds. Ito yung sinasabi ko na pwedeng gamitin ng dyablo kapag may mga pananalita na binitawan laban sa atin. Minsan nga, self-inflicted. Ikaw mismo ang nagsalita ng laban sa sarili mo. And number 6, occult practices. Kasama dyan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. It's an occult practice. At ito ay nagiging entry point ng enemy. Kung kaya't may mga tao na nakararanas ng matinding extreme poverty, parang hindi na makawala, parang nabilanggo na sa kahirapan. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay makalaya. Mga sakit at karamdaman na para bang pabalik-balik at wala ng lunas, ang nais ni Lord, ikaw ay makalaya. Parang mga relationship na broken, parang wala ng pag-asa, hindi maayos. Ang nais ng Panginoon, ikaw ay makalaya. Depression, at minsan nagkakaroon na ng mental problem.
nabibilanggo. Yan ang gawa ng dyablo. The Son of God came to destroy the works of the devil. Pero ang Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit. He ascended into heaven. Bumaba ang banal na Espiritu, kinasihan ng mga disipulo, ang mga anak ng Diyos, pinuspos upang tayo ang magpatuloy ng misyon ng ating Panginoon. Sabihan mo nga ang katabi mo, you are a deliverer. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos na nampalataya sa Panginoong Jesucristo na tagapagligtas, tanging tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay, you are a deliverer. Pupuspusin tayo ng Espiritu ng Panginoon upang tayo ay gamitin ni Lord. Can I have your amen? Mark chapter 16 verse 17, and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak in new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Sabihan mo nga ang iyong katabi, gagamitin ka ni Lord. Pero tayong lahat dapat makaranas ng paglilinis at kalayaan na nagmumula kay Lord. Can I have your amen? Ephesians chapter 1 verse 19, and His incomparably great power for us who believe. Look at this. Incomparably. Walang katulad. Yung kapangyarihan na nakalaan para sa atin, and His incomparably great power for us who believe. That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Verse 21, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Grabe yung kapangyarihan. Grabe yung authority na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Walang anumang titulo, walang anumang kapangyarihan ang hihigit sa ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon, the Almighty God. Verse 22, and God placed all things under His feet and appointed Him to be head over everything for the church. Ang gagamitin ng Panginoon ay ang kanyang mga anak, ikaw at ako. Sabihan mo nga yung katabi mo sa kaliwa at sa kanan, gagamitin tayo ni Lord. Dito na po tayo magtatapos, and then we will pray how to be set free. Paano tayo mapapalaya para magamit tayo ng Panginoon? Sino dito handang magpagamit kay Lord? Sino dito, the desire of your heart is to walk in freedom, to walk in the supernatural? Can I have your amen? Not just to hear the supernatural, not just to watch the supernatural, na pinapanood mo lang, pinakikinggan mo lang yung mga gawa ng Diyos, na babalitaan mo lang. Pero sino dito ang nais mo lumakad ka, lakaran mo, maranasan mo? Amen. How to be set free? Number 1, you need to repent. Sino dito, na-realize mo, and the Holy Spirit is revealing to you right now, exposing by the light that comes from God, yung mga kasalanan na kailangan mong hingin ng tawad? O baka ito nga ay kasalanan na nagawa mo pa noon pa, pero hindi mo talaga nadidil, hindi mo naihingi ng tawad. Nung nakakilala ka sa Panginoon, ang prayer mo lang, Lord, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pero merong specific sin na nais ng Panginoon na talagang ilapit mo sa Kanya, pagsisihan mo, talikuran mo, repent. Number 2, you need to renounce. Gagawa ka talaga ng decision na ang mga kasalanan na ito, itong mga gawa ng dyablo na ito ay iwawaksi mo sa buhay mo. Na narinig mo pa lang mga ninuno mo, may mga ginagawa pa lang ganito, nag-involve sa
pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, nag-involve sa witchcraft, dahil nalaman mo, gumagawa ka ng desisyon, I renounce, winawaksi ko ito, pinahihinto ko ito sa aking henerasyon. You need to renounce. Number 3, you need to release. Baka may mga taong nakasakit sa iyo, nakagawa ng kasalanan, you need to release forgiveness. And I believe by the grace of God, bibigyan ka ng Panginoon ng biyaya upang ito ay magawa. At number 4, you need to resist. We will cast out. Palalayasin talaga natin ito sa mga buhay natin. Ang mga demonyo ay mga squatter sa mga buhay natin. Because we belong to God. Amen! Pwede bang lahat tayo ay tumayo? Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Tayo ay mananalangin. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, hallelujah. Allow us, oh God, to minister this morning, oh God, under your covering, under your anointing, Holy Spirit. Take over, Holy Spirit. Oh Lord, thank you. Because your desire, oh God, is to set us free from the penalty of sin and from the power of sin and from the presence of sin. And Lord, sa umagang ito, magkakasama kami, Panginoon. At ako po ay naniniwala ang nais mo kami po ay linisin at palayain, Panginoon, sa pagkakabilanggo na gawa ng dyablo sa mga buhay namin. Sino dito sa umagang ito nakahanda kang magsisi sa iyong mga kasalanan? Maybe the Holy Spirit is reminding you of a specific sin na dapat mong talikuran, dapat mong ihingi ng tawad sa Diyos. I want you to repent right now. I want you to confess your sin before God. Hindi mo ito kailangang ipagsigawan, but the Holy Spirit is listening to you. At ang nais ng Diyos, ikaw ay mapalaya, not to condemn you, but to set you free. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Repent. O maaaring ikaw ay nandito ngayon, may mga kasalanan na alam mong nagawa ng iyong mga ninuno, kung kaya't nagkaroon ng generational curse. I want you to repent right now in behalf of your ancestors. Oh, hallelujah. Come on, church. Oh, hallelujah. The cleansing power of God is in our midst. He is willing to forgive us, to set us free. And I want you to renounce every works of the enemy. Iwaksi natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah, hallelujah. And even the sin of immorality, the sin of sexual immorality. May mga nandito ngayon o maaaring kasama natin via online, ang akala mo ay ikaw ay nabibilanggulang ng spiritual addiction, ng pornography, ng masturbation, ng premarital sex. But the truth is, the enemy is attacking you. You are experiencing a demonic attack. And I want you to renounce all of this. Begin to hate sin. Renounce it in your life. Iwaksi natin ang lahat ng ito. Hallelujah. May mga nandito ba ngayon na sa umagang ito kailangan mong mag-release ng kapatawaran? Maaring mga malalaking kasalanan o maliliit na kasalanan na nagawa sa iyo, na sa tuwing naiisip mo ay naaapektuhan ka pa. Release forgiveness, not for the sake of those people who offended you, but for your sake. Come on. The grace of God is upon us. Oh, hallelujah, hallelujah. And we will now resist. We will drive out
We will cast out all the works of the enemy. Are you ready to be set free? Pwede po bang ang lahat ng nais na mapalaya sa umagang ito? Kung ikaw ay nanalangin, ikaw ay lumapit sa Diyos, humingi ng kapatawaran, if you repented and you renounce all the work of the enemy, sabihin nga natin, lahat ng gawa ng dyablo. Sabihin natin, lahat ng gawa ng dyablo ay aking winawaksi sa aking buhay. Lahat ng kasalanan ay aking tinatakwil sa aking buhay. Lahat ng mga kasalanang nagawa ng aking mga ninuno, hinihingi ko ng tawad, Panginoon, at winawaksi ko ngayon sa pangalan ni Jesucristo. Pwede ko po bang hilingin, itaas natin ang ating mga kamay. Kung ikaw ay nanalangin, itaas mo ang iyong kamay kung nais mong mapalaya. And I believe the Lord will do something this morning. Hallelujah. At maging sa mga kasama natin, via online, FB Live, YouTube, may gagawin si Lord. I want you to believe right now and expect from God. Hayaan niyo po akong manalangin sa umagang ito. In the name of Jesus Christ, the name above every name. In the name of Jesus Christ, every knee shall bow in heaven and on earth and under the earth. And in the name of Jesus, I rebuke all demonic spirits. I rebuke you. And I command you right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, to come up and come out right now in the lives of God's people. Sa bawat taong narito, inuutusan kita, demonic spirits, I forbid hiding, and I command you right now to come up and out in the name of Jesus Christ. Wala kang karapatan sa katawan na yan, sa buhay na yan. That body is the temple of the Holy Spirit, redeemed by the blood of Jesus Christ. Demonic spirits, marine spirits, spirit of anger, spirit of immorality, foul spirit, I rebuke you and I command you in Jesus Christ's name, up and out right now in the name of Jesus Christ. I forbid hiding, I forbid lying, I forbid deception, and I command you in the name of Jesus Christ, come out right now. At maging sa mga kasama natin ngayon sa FB Live, sa YouTube, I command every demonic spirit to come out in the name of Jesus Christ. I forbid hiding. Out! Out right now! Out right now in the name of Jesus Christ. Come on, people of God. I want you to command all demonic oppression, all demonic attacks, all demonic influences. I want you to command all of this to come out in the name of Jesus Christ. Come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I forbid hiding. Layas sa buhay at katawan ng mga anak ng Diyos. Out in the name of Jesus Christ. Spirit of infirmity. Spirit of infirmity. Espiritu ng sakit at karamdaman, I challenge you right now to come up and come out. Out! Out, spirit of sicknesses. Out, spirit of diseases. Out, spirit of infirmity. Generational curses, I cut you right now. Pinuputol ko ang kaugnayan mo sa mga kapatiran na ito, mga anak ng Diyos. Pinuputol ko. And demonic spirit of generational curses,
I rebuke you. You are powerless, and I command you to come out in the name of Jesus Christ. Out! Out! Out right now. Spirit of sexual immorality, I rebuke you. Marine spirits, I rebuke you. And I command you right now in the name of Jesus Christ to come out, 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 out in the name of Jesus Christ. I forbid hiding. Out right now. Spirit of nightmare. Spirit of sleep paralysis, I rebuke you. You are powerless. Spirit of fear, I rebuke you and I command you right now. I forbid hiding. Come out right now. Out! Out! In the name of Jesus Christ. Out! In the name of Jesus. Spirit of rebellion, I rebuke you. Come out, Holy Spirit. Set your people free. Angels in assignment, activate. Bunutin ang mga demonic spirits, ang mga unclean spirits, ang mga foul spirits right now in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, halabashikarahandarabashakarabashi. Holabashandarabasha. Oh, receive your freedom right now in the name of Jesus. Receive your freedom right now in the name of Jesus. Receive it right now. Freedom from the power of sin. Because our God is the Almighty. Our God is the all-powerful God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for the freedom, oh God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. We repented, we renounced, we released, and we resist, we cast out. We drive out every demonic attacks and oppression and influences in our lives. And right now, let us receive the infilling of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Let us receive. The Holy Spirit will infill us. The Holy Spirit will fill us. The Holy Spirit will empower us. The Holy Spirit will anoint us. Pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Ikaw ay manalangin, sabihin mo, Holy Spirit, fill me, Lord! Holy Spirit, fill me, Lord! Holy Spirit, fill your people, Lord! Anoint us, O God! Anoint us, O God! Fill us, O God! Enable us, empower us to worship you and serve you, O God, and glorify you in our lives. Fill your people. Receive your infilling right now. Receive it more than enough. Receive the presence of the Holy Spirit, more of Him. Receive the power. Receive the anointing of the Holy Spirit right now. Oh, hallelujah. Shandarabashikarahandarabasha. And even receive your spiritual language, I pray. Receive it right now in the name of Jesus. Receive it. Open your mouth and the Lord will give to you your spiritual language, your prayer language. Receive it. Receive your spiritual language right now in the name of Jesus. Receive it right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Receive it, receive it. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. Anoint them, Lord. Anoint their lips. Anoint their mouth in the name of Jesus. Even, Lord, yung mga kasama namin sa FB Live, kasama namin sa YouTube, anoint their mouth. Release our spiritual language in the name of Jesus Christ. We submit our mouth, our tongue to you, God. Hurabashikalahandarabahulabasya. Shikarabahanda.
The Lord is filling you. The Lord is filling you. The Lord is empowering you in the name of Jesus Christ. More of Him. Receive it. You will walk in the supernatural. Receive it. You will walk in the supernatural. Come on, open your mouth. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. I want you to pray for someone right now. I want you to pray for that person. Humanap ka, the Lord will lead you to someone here. I want you to pray for that person. That your neighbor, pray that your neighbor, your brother, or your sister will walk in freedom, will walk in the supernatural. That after this morning, pray that his life will never be the same again. Come on! Oh, hallelujah! And that's my prayer to all of you who are with us in FB Live, in YouTube, that you will walk in freedom in the name of Jesus Christ, that you will not walk in bondage anymore. You will walk in the supernatural. You will experience signs and wonders and miracles. Oh, hallelujah. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, God. Thank you for your visitation. Thank you for your presence. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa ginawa mo, pagsama sa amin. Thank you for your revelation. Thank you for your impartation, God. Thank you for your presence. Thank you for the freedom. Thank you for the freedom, O Lord. Kalayaan na sa iyo lang namin matatagpuan. Pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan, dinadakila, Panginoon. Ang lahat ng aming pagsamba ay para lamang sa iyo. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah. Lahat ng napagpala, pumalakpak. Lahat ng pinalaya, pumalakpak ng malakas na palakpak mula sa ating Panginoon. Hallelujah.